naku po, nagwawala na si Vice President Sara Duterte, ano? Bumubula bibig. Partner, ito pwede mong sabihin na bumubula bibig. Oo Sek. nga eh. Kumpleto na nga yung diskusyon nyo kanina eh. Wala na ako masyado idadagdag eh. Hindi, siyempre magmamatter yung sa'yo. Kami, Oo ano lang naman. kami. Oo. Miron, ikaw ang mas may bigat Correct. ang opinion. Ano sa palagay mo? Wag the dog ba ito? Medyo may kaunting ganon, no? Yung sabi nyo nga kanina, may kaunting diversionary dahil gipit na siya eh. Ang hirap sagutin ng mga tanong sa kanya, paano mo gagastusin yung 16 million sa 11 araw para sa safe house? Napakaganda naman ng safe house na yun, no? Gagastos ka ng mga 1.5 million per day, no? At yung 125 million. So talaga hirap na hirap siya. Tapos yung mga investigasyon sa Quad, investigasyon sa Senate, ay talagang palapit na lang palapit sa kanila. Hindi ito yung mga hitman, ha? Ito yung mga nagplano mismo ng tokhang. Ang tumetestigo laban sa kanyang ama at sa kanyang pamilya. Medyo matindi ito, no? At lalo na ay parating yung ICC. Matagal na natin pinag-uusapan ito. No? Pero hindi naman siya bago eh. Halimbawa, yung simula ng kanyang press conference, ito na yung kanyang dati pa na sense of entitlement. Di ba? Pinaliwanag niya paano siya nakumbinsi na tumakbo bilang vice-presidente. Yung kanyang kwento ay nagmamakaawa si presidential sister. Dahil kung hindi siya tatakbo, ay matatalo sila kay Leni Robredo. Oh. Usually, pag ganyan kasi, magbayad ka ng tao para siya yung magpaliwanag. Huwag na ikaw. No? Dahil medyo may sense of hiya naman tayo tsaka delikadesa. Oo, Nung pero kinikwento niya yan, no, na ang hinihingi niya ay yung defense portfolio at hindi binigay sa kanya at nagpromisa sa kanya na ipagamit yung helicopter para siya ay bumalik sa kanyang bahay sa Davao. Inagaw ng First Lady yung paggamit ng helicopter. Kung bagay yung mga ganyang bagay, ay wag na ikaw ang magpaliwanag. Iba Opo. na, staff mo, o kaibigan mo, o kalyado mo. Ano kung ikaw, parang masyadong matindi yung sense of entitlement mo. Pero hindi naman bago yan. Sabi ko nga kanina, dahil dati, di ba, galit na galit siya dahil binawasan yung kanyang 500 na security. Oh. Ginawang 400, di ba? Yung kinunan siya ng video o picture sa airport, galit na galit siya. No? At yung tinanggal yung kanyang confidential fund na 750 million. Oh. Galit na galit siya. Sabi niya, yung mga nagtanggal ay hindi makabayan. No? So, ang dami niya sinasabing ganyan na medyo lumalabas yung kanyang sense of entitlement. Kaya hindi bago itong kanyang press con. Sek. Pero malaking bahagi rito, sabi nga ni Doris kanina, wala lang. No, sabi niya, wala lang. Ito yung katauhan niya eh. Gusto lang niya mag-press con, gusto lang niyang bumanat, pero mas matindi yung banat ngayon, no? Oo. Sek, ang galing mo, nakamonitor ka since the beginning of our show. Kasi tinanong ko nga si Doris, anong pakay? Wala lang, gusto ko lang. Ano? Pero in hindsight, dapat pala hindi muna kinalaban ni Vice President yung si Pangulong Marcos because instead establishment ito eh. Hindi mo kinakalaban, Sila hindi ka nakaupo mananalo sa establishment. Dapat pala ginawa mo ito towards the end of the administration, yung lame duck na yung presidente. O yan, tingnan mo tuloy. You bear the brunt of the whole establishment. Exactly. Tama Alvin. Dahil sabi ko nga, almost 2 years ago, ang magdidetermine ng political landscape natin, yung kanyang banat na tambaluslos kay Speaker Martin Romualdez, yung pinsan ng presidente. At simula nun, ay patindi ng patindi yung mga banat. Pero kahit ako, 40 years ko sa politika, hindi ko inaasahan na ganito katindi yung banat. Nahuhukayin yung iyong ama at itatapon sa West Philippine Sea. Tapos may mga usapin pa ng pupugutan ng ulo. Tapos ang daming Minwestra mura. pa. BS. 5 beses siya binanggit yung BS eh. 'Di ba sa press con? Tapos nung sinasabi mo na hindi ka sinisipon, malamig lang yung aircon, binanggit po ba na hindi ka gumagamit ng cocaine? Mga 2-3 beses. Correct. So mismo yung mga gano'n, dapat 8 naman yung grade mo. 'Di ba? Kung parang nakakahiya na sobra yung balat mo, tapos hindi ka naman ganun kagaling. Halimbawa, ito lumalabas ngayon na corruption sa DepEd. Yung 90,000 na deficit sa mga schoolhouses. Nung ikaw ay nag-resign, 160,000 na.
Ibig sabihin, hindi ka naman ganun kagaling. No? Okay lang naman banatan mo yung presidente. Pero sana, siguraduhin mo na mas magaling ka. Oo. No? Sabi niya, hindi raw marunong maging presidente si Oo, BBM. yun ang statement. Ano? Oo. Hindi marunong Hindi maging marunong presidente. maging presidente. Mabigat yun, ha? Correct. Oo. Pero sana naman, magaling ka na maging vice president. Halimbawa, sa budget hearing, sana maipaliwanag mo naman paano mo ginastos yung budget mo. Imbis na papapalitan mo yung presiding officer. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n sa budget hearing na ikaw ay resource person, pinapatanggal mo yung presiding officer. So maraming mga president setting. Ito si Vice President Sara Duterte. Pero ang pinakamatindi rito, yung kanyang Halloween message, no, na huhukayin ang ama at itatapon sa West Philippine Sea at may mga usapin pa na mga pupugutan ng ulo. No? Ikaw ba, Doris, ano ba ang iyong magiging costume sa Halloween? Pugot, ulo pugot. Sasamahan ko po siya sa paghuhukay. Ha? Madadala ako ng ganyan. Kong. Parang sa Shoemart kayo, may bagong costume eh, yung Beast Mode. Ganun Beast ba? Mode, may maskara, at saka may damit, ni Vice President Sara Duterte. Maka-Shoemart naman ang tanda, partner. Shoemart. Ay, Schumann. O mga bata, ano yun? Ano naman tayo, so 80s Oh, eh. guy. Oh, 80s. Sek, isa na lang, ano? Saan patutungo ito? Kasi malala na ngayon, partner. Sobrang May lala. ilalala pa ba Oo. ito in the future? Tingin ko, nasagad na ito eh. No? Sa kasaysayan ng ating politika, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng atake eh. Pero dapat, kahit papano, sumagot naman yung presidente. Dahil ang binabastos, ang binabarubal, ay yung kanyang ama na. Kaya dapat hindi pwede yung no comment ng Malacanang. Kailangan may sagot din siya. Hindi lang dahil siya ay isang presidente, no, na magmumukha siyang mahina, kung hindi siya ay isang anak, kailangan sumagot din siya. Si presidential sister tsaka si former Senate President Manny Villar, parang nilaglag ni Vice President eh. Nung kinuwento niya na sinabi niya ito kay Amy, tapos si Amy walang sinabi, wala siyang sagot, parang nilaglag siya eh, nung kanyang BFF. Tapos si Manny Villar, nag-advise pala sa kanya na siya ay tutugisin kahit siya pumunta. Eh, yung anak ni Manny Villar, nasa administration slate. So, kakaunti na lang ang kaibigan ni Vice President, nilaglag pa niya. Kaya doon ako nagulat din eh. Ba't nilalaglag niya yung kanyang mga kaibigan? Opo. No, dito. Oho. Pero inuulit ko, dapat sumagot man lang ang presidente dahil ama na niya ang binabastos. Right. Alright. Diba? Sek, bago ko Magmumukha makalimutan, naman siyang hindi... Opo. Oo. yun pong kay dating VP Leni Robredo, mayroon po namumuo na pilgrimage to Naga. Ang last partner na nag-pilgrimage doon, si Marcoleta. Akalain mo yon? Ay, sorry ang aking puso. Ano sa palagay mo? Anong tingin mo? Anong take mo doon sa mga nag-pilgrimage kay Leni Robredo? Oh, siyempre, ikaw, Doris, kung dadalawin ka sa bahay mo, no? Kahit ang mga kalaban mo, siyempre, ikaw ay hospitable naman. Tatanggapin mo naman sila, di ba? So, tingin ko, wala naman masyadong politika yan. Mas hindi lang niya kayang itaboy yung mga dadalaw sa kanya. Kung ako yan, pwede ko itaboy. Pero yung iba kasi, hindi ganun yung karakter di ba? Opo. Ako, pwede kong asarhan yung pintuan, tapos magtatago ako sa puno ng nyug, no, bahala na kayo. Pero si Leni Robredo, hindi ganung klase. So, kanya-kanyang tao yan Pero hindi ko yan lalagyan ng political objective. Tingin ko walang ganon. Alright. Okay, Mas sige. kanya hospitality. Okay, thank you, Sec. Maraming salamat po sa oras po. ninyo. Thank As you. usual. Anytime, Alvin. Thank you. Doris, yung kanyo yung Halloween costume nyo